Iba talaga itong si Johnny Ponce Enrile, dating senador, dating Senate President, dating Defense Secretary, now Chief Legal Counsel, okay, ni Pangulong Marcos. May bago na naman siyang sinabi, kahapon ba yun? O nung ilang oras pa lang. Ang sabi niya, tinuturing niya na political pressure. Grabe, ano? Yun daw mga rally, yung rally. Ito yung issue pa rin po diyan sa usapin ng impeachment na ang paniniwala ni Enrile, yun din po ang aking paniniwala, yan ang impeachment process ay part ng rule of law under 1987 Constitution. At hanggat hindi na-aamyenda ang ating 1987 Constitution, ang impeachment ay legal na legal laban sa mga posibleng umaabuso sa batas at nawawala ng tiwala ang taong bayan sa mga impeachable official mula sa Presidente, Vice President, Chief Justice, Associate Justice ng Supreme Court, Chairman ng COMELEC, mga Commissioner, Chairman ng Civil Service Commission, Chairman ng Commission on Audit, Office of the Ombudsman, at iba pa. Yan ang mga constitutional body. Yan ang sinasabi kasi ng batas. So, ang sinasabi ni dating senador, attorney, at ngayon secretary, Enrile, political pressure ang nangyayari. Kaya, huwag tayong magalit. Yan po yung kanyang pananaw at paniniwala. Huwag daw i-pressure, huwag obligahin ang pamahalaan tungkol sa kung anong gusto nung nagrarally. Di ba? So, kung sino ang kanyang pinapatamaan dyan, bahala na kayo. Kasi ngayon, kaliwa kanan na rally. Merong anti-impeachment, merong pro-impeachment. So, ang sinasabi ni Enrile, political pressure, yung mga ayaw sa impeachment. Yung mga galawan na ang kanilang paniniwala ay hindi dapat impeachment. Laban kay Sara, hindi yun tama, sabi ni Enrile. Political pressure, ayun po ang ibig sabihin nun. Huwag daw niyong i-pressure, huwag niyong obligahin ang gobyerno sumunod sa inyong kagustuhan na maaaring labag sa batas, labag sa saligang batas. Kasi ang pagpigil o hindi paggalaw ng impeachment process, yan ay unconstitutional. Kasi ang impeachment ay constitutional. Yan ang malinaw dyan. Alam yan ng lahat ng abogado. Alam yan ng kahit na hindi abogado. Basta alam at nagbabasa ng mga batas. Kasi kahit naman hindi abogado, allowed tayong magbasa ng batas. Allowed tayo na alamin kung ano ang mga ang mga batas natin, local and national. Kasi yan ay public document. Yan libro. Ang mga batas ay libro na open sa public. Kaya pag nagbasa tayo ng mga libro, ng mga batas, kahit hindi ka abogado, maintindihan mo yan. At pwede mong sabihin na ang mga batas ang dapat masunod. Ang batas, ang impeachment ay nasa sa batas. Saligang batas pa ito. Yan ho. Kaya sabi ni Enrile, pagka political pressure, ay yan hindi maganda. Kasi pinakikialaman o inuobligan nyo, pinipressure ninyo ang gobyerno sa kung anong gusto nyo na hindi naman pwede. Dahil dapat ang gobyerno, ang Office of the President, ay manguna sa pagsunod sa batas. Manguna sa pagpapatupad ng batas. At yan ang paniniwala ng Chief Legal Counsel ng Pangulong Marcos. Ang impeachment ay naaayon sa batas, kaya dapat yan ay sundin, hindi dapat pigilan. Kaya yung mga rally daw na tumututol dyan ay tinuturing niya na pakikialam o political pressure. Pinipressure daw nyo ang gobyerno. Wow! Ibang klase ito si Enrile. Advance happy birthday, Mr. Secretary. Kasi magbe-birthday ito sa February 14, Valentine's Day yung niya . Alam na alam ko yan dahil nakasama kami yan sa SMNI . Tuwing Sabado, may programa siya doon. Nakikita kami pag Sabado, mayroon pa akong programa ng Sabado. Kasi dati yung programa ko doon ay Monday to Friday. Saturday, Radio TV. Yung TV ko doon dati ay Monday to Friday. 2-3 oras pa halos sa araw-araw. Tapos meron pa akong radyo ng tanghali after lunch. Tapos yung radyo kong yun na-extend pa yun ng Saturday kaya nakikita kami. Halos magkasunod ang aming programa every Saturday noon. At nakikita ko yun at nakakausap ko. Iba talaga. Na-interview ko pa sa television yan si Enrile. Very smart talaga, kahit may edad na. Ngayon, magbi-birthday, 101 years old. Wow. Centennial, lampas na. 101, pero very smart pa rin. Yan yung Enrile, wala tayong magagawa.
Siyang pinagkalooban ng ganyan eh. May tapang at talino. Ayan, tulad yan. Isaling ang batas sa pinag-usapan. Isa yan sa mga eksperto. Anong gagawin natin? So, ang dapat pala natin gawin, basta naaayon sa batas, okay lang tayo mag-rally. Yun ang aking interpretation at opinion dyan. Pero kung hindi naaayon sa batas, huwag nating i-pressure ang gobyerno. Ayun, yun ang aking interpretation dyan sa opinion ni Enrile niya. Kasi, ang sinasabi niya, huwag nating utusan, huwag nating obligahin ng gobyerno sa gusto nyo kung hindi naaayon sa batas. Huwag nating political pressure. Ngayon, kung kayo naman ay pabor sa gobyerno, pabor sa batas, kung kayo magrarally para ipatupad ng batas, magrarally para susugan ng batas, aba, hindi yan sasabihin political pressure ni Enrile. Dahil naaayon sa may katwiran yung galawan. Pero kung magiging against the law, tapos obligahin ng gobyerno na sumunod against the law, abay pressure yan. Ibang issue yan. Intindihan naman. Nakuha nyo ang mga paliwanag ng dating senador na nire-release sa inyo. Mga statement lang yan. Si Enrile hindi na gaano nagsasalita kasi ang isang problema kay Enrile, kahit itong araw nakita ko pa, medyo mahina na yung kanyang pandinig kasi nga, alam mo na, 101 years old ba naman eh. Talagang mahina, mata niya, medyo mahina na rin, yung kanyang tainga, medyo mahina rin. Pero yung talino, talagang kahit na anong provision ng batas, itanong mo dyan, nilikturan ka niyan. At ang taas ng memory niya sa kasaysayan ng mundo, pampolitika, kung anong mga history sa mundo, alam niya. Kasi wala niyang ginawa nung nasa nang sabi niya nung mga staff niya sa akin. Sir, wala naman pong ginagawa niya sa bahay, kundi magbasa ng libro. Magbasa ng libro at magsulat ng magsulat. Lahat binabasa niya, inaaral niya. Kaya sabi naman niya, kaya doon niya ginagawa yon kasi parang nagpapatalino sa kanya at saka nalilibang siya doon. O yan. Kaya nga pag tinanong mo siya about the law, ay nako, talagang sasagutin ka niya. Para din yan si Catherine Tolentino nung araw. Na-interview ko si dating Vice President Tolentino, isa rin magaling yun, sayang. Pero wala na eh. Arturo Tolentino, isa rin yung magaling. Constitutionalist na magaling na abogado yun. Isa yun. Sayang. Yan. Tolentino, Salonga, Enrile, yan po yung magagaling. Ngayon, si Enrile lang natitira eh. Marami yung magagaling. Kaya nga, sana nga magkaroon tayo ng senador na katulad nitong mga taong ito. Na magagaling. Yung Arturo Tolentino at Enrile, yan ang magagaling na senador ng araw. Blas Ople, yan. Yan ang magagaling. At iba pa. Ngayon, puro showbiz kasi. Puro artista na lang. Yung kanilang kakayanan, kaalaman, medyo manipis kumpara sa mga constitutionalist. Yung mga magagaling na lawyer talaga. Yung ngayon nakakapanghinayang. Yung ngayon parang naging showbiz na yung ating politika at senado. Sayang. So, kayo, ano yung masasabi niyan? Ang mag-iisang taon, mag-iisang daan at 100, magkakaroon ng 101 years old, ay patuloy pong naninindigan pa rin. At pinaninindigan niya ang saligang batas at pinaninindigan niya kung ano ang ginagawa niya bilang isang abogado, bilang chief legal counsel, at naniniwala sa kanya si Pangulong Marcos. Ano masabi ni Pangulong Marcos? Isa siya sa pinaka-eksperto or magaling law expert. Parang gano'n ang gustong palabasin ng Pangulo. At totoo naman, wala naman pwedeng tumutol doon. Ibang klase. Nag-iisa na nga siya eh. Sa kanyang edad, na very smart pa, pagdating sa mga political issue at legal issue, si Enrile lang yun. Okay? Please like, share, and comment itong ating mga pinag-uusapan. Kung sino man po ang tinamaan, bahala na kayo kung sino yan. Huwag daw i-pressure ang gobyerno sa kung anong gusto nyo. Alam ng gobyerno, ibig sabihin ng kailang trabaho at ng kailang obligasyon. Parang ganyan ang gustong palabasin ng Chief Legal Counsel ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ang galing ng pagkakahugot ni Pangulong Marcos kay Enrile. Panalo ang Pilipino.